Walang kwenta. Dati kang basurang katulong. Hanggang ngayon, alipin ka pa rin? Sigaw sa liham na natanggap ni Serena. Hindi ito imbitasyon kundi insulto. Isang alok na magserbedora sa batch reunion. Ang bagay sa'yo, magdala ng baso, kesa makiupo sa amin. Dagdag pa ng sulat na tila lason. Sa bawat salita, muli siyang ibinaba sa putik ng kahapon. Tinawag na amoy kusina, walang pinag-aralan, at hindi karapat-dapat maging kapantay nila. Ngunit sa hotel na kanilang pinili, isang eksenang hindi nila inaasahan ang sasabog. Lahat ng staff, sabay-sabay na yumuko kay Serena. At doon nagsimula ang tunay na bangungot nila. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa isang simpleng apartment sa Maynila, umaga pa lamang ay abala na si Serena. Nakasalampak siya sa mesa. May kasamang tasa ng kape at ilang papel na nakakalat na mga kontratang dapat niyang lagdaan para sa hotel chain na matagal niya nang pinaghirapan. Sa unang tingin, isa siyang babaeng maayos, desente at may kumpiyansa sa sarili. Ngunit sa loob-loob niya, may mga sugat pa ring nananatili. Mga sugat ng nakaraan na hindi basta nawawala. Habang inaayos niya ang mga papel, may kumatok sa pinto. "Delivery po!" Sigaw ng lalaki mula sa labas. Binuksan ni Serena ang pinto at tinanggap ang sobre. Wala siyang inaasahan kaya't nagtaka siya. Malinis ang sobre. May gintong gilid at nakatatakang salitang Batch 2008 Reunion. Sa unang tingin ay parang imbitasyon. Ngunit nang buksan niya, mabilis na bumigat ang kanyang dibdib. Nakasulat sa malinis ngunit mapanuyang sulat kamay, "Kailangan namin ng dagdag na serbedora sa reunion. Baka naman available ka. Total, sanay ka namang maglingkod. Madel." Nanlaki ang mga mata ni Serena. Si Madel, ang dating reyna ng klase. Walang ibang alam kundi magpabida at mangape. At ngayong nasa edad na silang lahat, hindi pa rin ito nagbago. Naghahanap pa rin ng laruan. At siya pa rin ang napiling gawing katatawanan. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang liham. Bawat titik, bawat salita, tila ba muling humihiwa sa kanyang nakaraan. Bumalik ang mga alaala, ang pagtutulungan ng mga kaklase noon, ang walang tigil na tawanan sa tuwing tinatawag siyang katulong. Naalala niya pa ang mga panahong pinagtatawanan siya dahil sa uniform na dala-dala pa niya mula sa bahay ng amo. Ang mga baong tinapay na halos hindi sapat at ang amoy ng sabon at suka na lagi nilang iniuugnay sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib, huminga ng malalim. Ngunit imbes na umiyak, unti-unting gumuhit ang isang malamig na ngiti sa kanyang labi. Hindi nila alam. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang isa niyang matagal ng kaibigan sa negosyo, si Gani. Oo, siya rin ang kababatang minsang naging tagapagtanggol niya sa eskwelahan. "Serena, bakit may problema ba?" Agad na tanong ni Gani nang sagutin ang tawag. Tahimik muna si Serena bago nagsalita. "Naalala mo ba yung batch reunion? Nakatanggap ako ng imbitasyon." "Imbitasyon? Eh di maganda yon. Pagkakataon mo na para ipakita kung ano ka na ngayon." Umiling si Serena kahit hindi siya nakikita. "Hindi imbitasyon, Gani. Alok na trabaho. Gusto nila akong gawing serbedora." Biglang natahimik si Gani sa kabilang linya. Ramdam niyang bigat ng bawat salita ni Serena. Walang hiya sila. Singhal nito. "Kung ako sa'yo, huwag ka nang pumunta. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila." Ngunit muling ngumiti si Serena. Malamig, puno ng hinanakit na matagal nang kinikimkim. "Gusto ko silang makita, Gani. Gusto ko makita ang itsura nila. Kapag nalaman nilang hindi na ako ang dating alipin." Nagpaalam siya kay Gani at ibinaba ang tawag. Muling tinitigan ang sulat. Sa halip na magpuyo sa galit, nakaramdam siya ng kakaibang determinasyon. Para bang ito na ang araw na matagal niyang hinintay. Ang sandaling makikita nilang lahat ang pagbabalik niya. Hindi bilang alipin, kundi bilang tampulan ng biro.
kundi bilang si Rina na nagtagumpay. Habang nakaupo pa rin siya sa mesa, pumikit siya sandali. Naaalala niya ang mga araw noong bata pa siya. Ang paghahatid ng labada sa bahay ng mga kaklase mismo. Ang pagsalo sa mga mapanuyang biro na bagay sa kanyang walis tambo. Ngunit sa bawat sakit ng kahapon, natutunan niyang tumayo. Lumaban at pagpursige. Hindi naging madali, ngunit dumating ang araw na siya na ang pinagmamalaki ng mga amo. Hanggang sa siya na rin ang inihalal na tagapagmana ng negosyong kanilang itinaguyod. Ngayon, hawak niya na ang lahat ng iyon. Ngunit hindi pa rin sapat para burahin ng sakit ng nakaraan. Kaya't ito na ang pagkakataon para isara ang sugat. Tumayo si Serena, itinupi ang liham at inilagay sa isang kahong puno ng mga alaala. Mga luma at mapanakit na sulat mula sa high school. Ngunit sa ibabaw ng kahon, iniligay niya ang isang makintab na business card na may pangalan niyang naka-emboss. Serena de la Paz, owner and CEO of La Regalia Hotels. Pinagmasdan niya iyon ng matagal bago muling umiti. Magkikita tayong muli, Madel. Mahinahong sambit niya. At sa oras na yon, hindi na ako ang alipin ninyo, kundi ang reyna ng lugar na pinili niyong pagtawanan ako. Sa labas ng kanyang bintana, unti-unting lumulubog ang araw at parang kasabay nito'y tumitindi ang kanyang loob. Ang liham na puno ng pang-iinsulto sa halip na magpabagsak sa kanya ay nagsilbing apoy na muling nagpaalab ng kanyang determinasyon. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, nakatulog siya ng may ngiti sa kanyang labi. Hindi ngiti ng isang natalo, kundi ng isang mandirigma na handa ng lumaban sa sariling laban. Matapos basahin ang liham, ilang oras ding nakatulala si Serena. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang nakaraan. Ang bawat tuksong binitiwan ng mga kaklase, ang pagtawa nila tuwing siya'y napapahiya. Katulong! Amoy suka! Walis ang bagay sa'yo! Ito ang mga salitang nagsilbing marka ng kanyang kabataan. Napapikit siya. Hindi niya namalayang tumulo ang isang luha. Mabilis siyang pinahid. Hindi na ako iiyak sa kanila. Bulong niya sa sarili. Ngunit gaano man niyang itanggi, dama pa rin niya ang bigat ng sugat na iyon. Naglakad siya papunta sa salamin. Tinitigan ang sariling anyo. Maayos ang buhok, malinis ang kutis, desente ang suot. Malayo na sa gusgusing batang palaging inaapi. Ngunit kahit anong ganda ng kasalukuyan, may anino pa rin ang nakaraan na sumusunod. Kaya ko ba silang harapin ang hindi nadudurog ang loob ko? Muli niyang kinuha ang liham at binasa ulit. Ang mga salita ay tila apoy na lumalamon sa kanya. Ngunit sa halip na pumatay, parang ito ay nagbigay ng kakaibang lakas. Kung hindi ko haharapin ito ngayon, kailan pa? Habang nakaupo sa kama, bumalik sa kanyang alaala si Gani. Noon pa man, siya lang ang kaklase na lumalaban para sa kanya. Naalala niya ang isang eksenang malinaw pa sa kanyang isip. High school, huling taon nila. Pinagtatawanan siya ng grupo ni Madel dahil may mancha ang uniform niya. Hawak-hawak ni Madel ang kanyang lumang bag. Ipinagpasa-pasa sa iba. Kadiri, ang dumi ng gamit mo. Parang galing sa basurahan. Sigaw pa ng isa. Nakatayo lamang si Serena, halos maiyak. Ngunit biglang dumating si Gani. Inagaw ang bag at hinarap ang mga ito. Kung siya madumi, ibig sabihin, lahat tayo marumi rin. Dahil wala ni isa sa inyo ang kasing linis ng puso niya. Tumahimik ang lahat. At iyon ang unang beses na naramdaman ni Serena na may kakampi siya. Napangiti si Serena habang naaalala iyon. Kung nandito si Gani, siguro sasabihin niyang harapin mo sila. Hindi ka na yung dating umiiyak sa gilid. Ngunit kasabay ng ngiting iyon ay dumating din ang pag-aalinlangan. Kung pupunta siya, baka lumabas ang mga lihim na matagal niya nang tinatago. Hindi pa handa ang lahat na malaman kung sino siya ngayon. Lalo na't ayaw niyang isipin na may mga kaklase na ipinagyayabang niya ang kanyang estado. Naglakad siya papunta sa veranda ng kanyang apartment. Tinitigan ang syudad. Ilaw ng mga gusali, ingay ng kalsada. Lahat ng ito ay patunay ng mundong kanyang kinatatayuan ngayon.
Pero sa ilalim ng lahat ng yon, isa pa rin siyang si Rena na minsang tinawag na katulong. Tumunog ang cellphone niya. Mensahe mula kay Gani. Nabasa ko ulit ang tungkol sa reunion. Kung pupunta ka, kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Napaluha siya ng bahagya. Si Gani talaga kahit kailan, hindi nagbabago. Ngunit hindi pa rin nawala ang tanong sa kanyang isip. Dapat ba talaga akong pumunta? Umupo siyang muli, humigop ng kape at simulang timbangin ang sitwasyon. Kung pupunta siya bilang serbidora, lalo lang siyang pagtatawanan. Kung hindi siya pupunta, sasabihin nilang natatakot siya at hanggang ngayon, alipin pa rin ang kahapon. Ngunit kung haharap siya, hindi bilang alipin kundi bilang taong nagtagumpay, doon niya mapapatunayan na hindi na siya gaya ng dati. Huminga siya ng malalim, pinikit ang mga mata. Hindi na ako takot. Tama ng ilang taon na pananahimik. Panahon na para ipakita kung sino ako. Dahan-dahan niyang itinupi ang liham at inilagay sa drawer. Sa tabi nito nakapatong ang isang mamahaling kwintas na bigay sa kanya ng dating among nagpatunay ng kanyang kakayahan. Iniligay niya iyon sa kanyang leeg para bang paalala na siya'y may pinagmulan at higit sa lahat may halaga. Tumayo siya at humarap muli sa salamin. Ngayon hindi na siya nagdududa. Ngumiti siya at ang ngiting iyon ay hindi na ngiting pilit, kundi ngiting puno ng determinasyon. Pupunta ako. Mahinahong sabi niya, pero hindi bilang serbidora. Pupunta ako bilang Serena. Ang Serena na nagbago ang kapalaran. At sa sandaling yon, parang gumaan ang lahat. Para ba ang lahat ng tinig ng nakaraan na tinatawag siyang katulong ay unti-unti naglaho. Ang natira na lamang ay ang boses ng kanyang konsensya na nagsasabing tama ang kanyang desisyon. Bago matulog, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isa pang mensahe mula kay Gani. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang Serena na ipinagmamalaki ko. Harapin mo sila. Kaya mo yan. Nakangiti siyang nahiga sa kama. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nagdududa. Ang dating alipin ng pangungutya, ngayon handa nang maging reyna ng sariling kapalaran. Isang gabi ng Sabado, maliwanag ang mga ilaw sa La Regalia Grand Hotel, ang mismong lugar na pinili ng batch nila para sa engranding reunion. Sa labas pa lamang punong-puno na ng mga mamahaling sasakyan, mga SUV, luxury cars at ilang limousine. Ang bawat dating kaklase ni Serena ay nakabihis ng kanilang pinakamagarang gown at barong, sabik na magpabida sa isa't isa. Tahimik naman na pumarada ang itim na kotse ni Serena sa gilid. Pagbaba niya, lahat ng matay na palingon. Nakasuot lang siya ng simpleng itim na bestida. Ililabis na bongga, ngunit elegante at disente. Ang buhok niya ay nakalugay, may kasamang pearl earrings na lalong nagbigay ng klaseng aura. Ngunit sa mata ng mga kaklase niya, hindi iyon sapat para matabunan ang kanilang iniisip na nakaraan. Si Serena ba yun? Bulong ng isa. Ay, Diyos ko, pumunta talaga siya. Hagikik ng isa pa. Nako, sigurado ako pakanato ni Madel. Tingnan mo, may dalang surprise. Pumasok si Serena sa lobby ng hotel. Doon siya sinalubong ng mga pamilyar na mukha na ngayon ay puno na ng pang-uuyam. Tumawa si Madel, ang reyna pa rin ng barkada, at lumapit na may bitbit na puting uniform na pang-serbidora. Oh, eto. Inabot nito ang damit na tila babasura lang. Baka nakalimutan mong hindi ka bisita dito. Isa kang katulong. Bagay na bagay sa'yo ang puting apron. Nagpalakpakan ng ilan. Sumigaw pa ng, "Go, Serena! Suot mo na yan!" Halatang sabik silang muling ipahiya siya. Ramdam naman ni Serena ang biglang pamumulan ng pisngi. Parang sinampal sa harap ng marami. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti siya. Isang ngiting hindi nila maintindihan. Tinitigan niya si Madel mula ulo hanggang paa, tsaka mahinahong sumagot. Salamat, pero hindi ko kailangan ng uniform. Marunong na ako magdala ng sarili ko. Tahimik saglit ang paligid bago muling sumabog sa tawanan ang mga kaklase. Para bang hindi nila inindang dignidad ni Serena.
Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi siya basta ang magpapadala. Sa di kalayuan, napansin niya si Gani. Nakasandal ito sa isang poste ng lobby, seryosong nakatitig sa eksena. Nakikita niyang pamumuo ng galit sa mukha nito, para bang handang sumugod kay Madel at saklolohan siya. Ngunit isang tingin lang mula kay Serena, mahina ngunit may bigat, ay sapat na para pigilan siya. Hindi ngayon, Gani. May sarili akong laban. Bulong niya sa kanyang isip. Lumapit ang isa pang kaklase, si Rufy. Sabay sabing, Serena, nagbago ka na nga. Pero kahit anong bihis, katulong pa rin ang tingin namin sa'yo. Tumawa ito, sabay kindat sa iba. Ngunit imbes na lumaban ng salita, dahan-dahan lang na naglakad si Serena papasok. Hindi man lang pinapansin ang insulto. Ang bawat tipak niya sa marmol na sahig ng hotel ay tila ba paalala. Ito ang mundo na kanya na ngayon. Ngunit hindi pa sila handa para sa katotohanan iyon. Habang papasok siya sa grand ballroom, sunod-sunod ang bulungan. Ang kapal naman ng mukha niya. Bakit pa ba siya pumunta? Sigurado ako tatapusin siya ni Madal ngayong gabi. Pagpasok sa ballroom, kumalat ang usapan. Ang chandeliers ay kumikislap. Ang mga lamesa ay puno ng mamahaling pagkain at lahat ay tila nasa isang eksklusibong pagtitipon ng mga sosyal. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Serena ang naging sentro ng atensyon. Hindi dahil sa kanyang ganda, kundi dahil sa kanilang pagnanais na muling ipahiya siya. Muling lumapit si Madel, inilagay ang uniform sa mesa at bumulong ng marahas. Wala kang karapatan dito, Serena. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Ngumiti si Serena, tinitigan siya sa mata. At huwag mong kalimutan, Madel, hindi mo na ako kilala ngayon. Sandaling natahimik si Madel, bago muling nagtawanan kasamang iba. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman ni Serena na nagsimula ng mabasag ang kumpiyansa ng mga ito. Sa isang sulok, naglakad si Gani papunta kay Serena. Kaya mo pa ba? Mahina nitong tanong. Ngumiti si Serena, kahit medyo nanginginig ang kamay. Kaya ko, Gani. Hindi ako pupunta dito para lang sumuko sa unang insulto. Hayaan mo sila. Tinitigan siya ni Gani. Kita sa mga mata nito ang paghanga at pag-aalala. Ngunit pinili niyang manahimik dahil alam niyang ito ang laban na dapat si Serena mismo ang humarap. Habang nagpapatuloy ang gabi, ramdam ni Serena ang bawat tingin, bawat bulungan, bawat tawanan na nakatuon sa kanya. Ngunit sa halip na yumuko, pinili niyang maglakad ng tuwid. Ang ulo'y taas at ang mga matay diretso sa kinabukasan. At doon niya napagtanto, ang tunay na laban ay hindi sa kanilang mga salita, kundi sa kanyang kakayahang manatiling matatag. Sa gabing iyon, nagsimula ng unang round ng kanyang muling pagkikita sa mga kaklase. At kahit binugbog siya ng insulto, siya pa rin ang lumalabas na may dignidad. Maingay ang ballroom. Ang mga kaklase ay abala sa kwentuhan, tawanan at paminsan-minsang pasimpleng tingin kay Serena na para bang naghihintay kung kailan siya muling matitisod. Mula sa gitna ng lamesa, biglang tumayo si Rufy, ang dating kaklase na minsang naging kakampi ni Serena noong high school. Malapad ang ngiti nito, dalang baso ng alak at may kumpiyansang parang bida sa gabi. Serena! Tawag niya sabay lakad papunta. Sandaling tumigil naman ang ilan sa pagkain para manood. Umiling si Serena ng mahina. Handa na sa kung anumang banat ang susunod. Ngumiti si Rufy, malambing sa una. Namiss kita. Sandaling natahimik ang paligid. May ilan pang kuno na para bang may lambing sa tono ni Rufy. Ngunit bigla itong umisi. Nag-iba ang timpla ng boses. Pero, katulong ka pa rin pala hanggang ngayon? Bayaran ka lang, diba? Ganin ka lang naman noon. Parang sumabog ang tawanan sa mesa. May nagtapik pa kay Rufy sa balikat. Solid ka talaga, Rufy, sigaw ng isa. Classic Serena, katulong forever. Dagdag pa ng isa pang babae na sabay hagik-hik. Napasinghap si Serena.
Ramdam niya ang bigat ng mga mata nang nakatingin, ang hagik-hik na pumapaloob sa ballroom. Parang lahat sila ay sabay-sabay na nagbato ng mga salitang matalim. Pinilit niyang manatiling matatag. Tumikim siya, nginitian si Rufy at mahinahong sumagot. Kung tingin mo hanggang ngayon ay alipin pa rin ako, siguro, ikaw ang hindi nagbago. Nanatili ka pa rin sa kahapon. Tahimik ang sandali, ngunit sinundan agad ng malakas na tawanan. Nako, marunong nang sumagot si Serena. Sigaw ng mga kaklase. Doon hindi na nakatiis si Gani. Tumayo siya mula sa mesa at mabigat ang bawat hakbang habang lumalapit kay Rufy. Kita ang galit sa kanyang mga mata. Rufy, respeto naman oh, singhal niya. Hindi mo alam ang pinagdaanan ni Serena para makarating siya rito. Nabigla ang lahat. Si Gani, tahimik kanina. Biglang naging leon na handang manlapa. Pumagitna siya sa pagitan ni Serena at Rufy. Tila handang suntukin nito anumang oras. Umirap si Rufy, pero halatang kinabahan. Uy, chill! Nagbibiro lang ako. Bakit? Ikaw bang bodyguard niya? Hindi ako bodyguard. Sagot ni Gani, mariin ang boses. Kaibigan ako, at hindi ko hahayaang ulitin niyo ang ginawa niyo noon. Nagsimula ng magbulungan ng mga kaklase. Grabe si Gani, kumakampi talaga kay Serena. May something ba sila? Baka naman, kaya todo depensa. Habang papalakas ang bulungan, biglang lumapit si Madel. Dala ang kanyang matamis, ngunit mapanlin lang ng ngiti. Hinawakan niya ang braso ni Gani. Pilit na binababa ito. Tama na, ani Madel na malumanay, pero may halong pang-uuyam. Kakaumpisa pa lang ng event, huwag niyo namang sirain agad. Ngumiti lang siya sa lahat ng bisita. Para bang siya ang tagapamayapa. Relax guys, it's just a reunion. Huwag masyadong seryosohin. Ngunit sa mga mata ni Serena, malinaw ang nakikita. Hindi ito simpleng biro lamang. Alam niyang bawat salitang binibitiwan ng mga kaklase ay may intensyong muling basagin ng kanyang dignidad. Pinisil ni Gani ang balikat ni Serena ng pabulong. Kung ayaw mo, aalis na tayo. Hindi mo kailangan tiisin to. Umiling si Serena. Tinitigan niya ang paligid. Ang mga kaklase na nagbubulungan na tumatawa. Sa puso niya, alam niya hindi siya dapat tumakbo. Ito ang laban na pinili niya. Kaya ko to, Gani. Mahinahong sagot niya. Hayaan mo sila. Napatitig si Rufy kay Serena. Sa likod ng kanyang pagngisi, parang may kakaiba. Hindi ito ang tipikal na pang-uuyam lang. Tila may tinatagong lihim sa mga mata niya. Para bang ang bawat insulto ay hindi lang para ipahiya siya, kundi para takpan ng isang bagay na siya lamang ang nakakaalam. Napansin niyo ni Serena. Ano kayong pinagtatakpan niya? Tanong niya sa sarili. Ngumiti siya, kahit ramdam ang kirot sa dibdib. Rufy, mahinang sabit niya. Salamat sa pagbati mo. Sana, sa susunod, totoo na. Tumahimik ang mesa. Hindi na muling sumagot si Rufy. Ngumisi lang ng pilit at bumalik sa kanyang upuan. Ngunit sa likod ng kanyang pag-upo, ramdam ni Serena na may mas malalim pa itong dahilan kung bakit siya biglang nagpakita ng ganoong anyo. Ang mga kaklase nagpatuloy sa tawanan at pag-iinuman. Ngunit sa puso ni Serena, alam niyang mas lalo lang umuusok ang apoy ng pandalait. At sa apoy na iyon, unti-unting lumilitaw ang mga lihim na maaaring sumabog anumang oras. Habang patuloy ang tawanan sa loob ng ballroom, muling naging sentro ng usapan si Serena. Parang walang katapusan ng banat at biro. Ngunit sa bawat insulto, pilit niyang pinipili ang katahimikan. Biglang tumayo mula sa isang sulok ang babaeng matagal niya nang hindi nakikita, si Clarice. Noon ay kinikilala bilang pinakamatalino sa klase. Palaging nangunguna sa mga exam at laging bida sa mga academic competition. Nakasuot ito ngayon ng pulang bestida. May hawak na wine glass at may kumpiyansang parang siya ang pinakamatagumpay sa lahat. Ngumisi ito at sa isang iglap, naramdaman ni Serena ang bigat ng paningin ng lahat na nakatuon muli sa kanya. Alam mo, Serena,
Panimula ni Clarice, may bahid ng pang-aasar. Nakakatuwa ka. Noon pa man, ikaw na ang sakripisyo ng klase. Ikaw ang laging pinapasa ng mga problema. Ikaw ang outlet namin kapag stressed kami. At ngayon, tingnan mo, hindi ka pa rin nagmabago. Tawanan agad ang mga nakapaligid. May nagpalakpakan pa. Perfect stress reliever talaga. Sigaw pa ng isa. Nagpatuloy si Clarice. Mas lumalakas ang boses. Nabubuhay ka siguro sa mga tira-tira ng amo mo, no? Seryoso, Serena. Nakakahiya ka. Ang lakas ng loob mong pumunta rito. Gayong alam mo namang wala kang lugar dito. Parang tumigil ang oras para kay Serena. Ang mga salita ay matatalim. Paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. At ang mas masakit, si Clarice na minsang itinuring niyang kaibigan, ngayon ay siya ring nananakit sa kanya. Naalala niya ang mga panahong sabay silang nagbabasa ng libro, nagtutulungan sa assignments at nagtatawanan sa mga simpleng bagay. Lahat ng iyon ay nabura sa isang iglap ng pang-iinsulto. Ngunit pinilit niyang umiti kahit nangingilid ang luha. Clarice, mahinahong sagot niya. Akala ko noon kaibigan kita. Pero ngayon, alam ko na. Ginagawa mo lang akong palabas para patawanin ng iba. Sandaling natahimik ang lahat. Ngunit agad ding binali iyon ni Clarice, na mas lalo pang umisi. Oh, ayan na naman, drama queen. Hindi ka pa rin nagbabago. Kahit saan ka ilagay, Serena, ikaw at ikaw ang magiging katatawanan. Halos mapuno ng tawanan ng paligid. Ngunit bago pa tuluyang mabasag ang loob ni Serena, biglang lumapit si Gani. Hindi na siya nakatiis. Nilapit niya ang sarili kay Serena. Hinawakan ang kamay nito. Mahigpit at kumpiyansa. Tama na, maring sabi ni Gani sabay tingin kay Clarice. Wala kayong karapatang ganyanin siya. Hindi niyo alam kung sino talaga si Serena ngayon. Nagulat ang lahat. Ang tawanan ay napalitan ng bulungan. Ano raw? Sino nga ba talaga si Serena? Bakit parang may alam si Gani? Ngumisi si Clarice, pero halata ang bahagyang pagkailang. At sino naman siya, Gani? Ha? Isa lang siyang dati nating katulong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natahimik si Serena. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak kay Gani. Humakbang palapit kay Clarice at diretsong tumitig sa kanyang mga mata. Kung tingin mo hanggang ngayon ay alipin pa rin ako, aniya na malamig ang tono. Ikaw ang tunay na bihag. Bihag ka ng inggit, ng pangmamaliit, at ng kahapon na hindi mo matanggap. Tahimik ang buong ballroom, walang tumawa, walang nagbiro. Para bang ang bawat salita ni Serena ay tumama hindi lamang kay Clarice, kundi sa lahat ng naroroon. Sandaling napatigil si Clarice, hindi siya makasagot. Kita sa kanyang mga mata ang pagkabahala. Ngunit mabilis din niyang tinakpan ng pilit ng ngiti. Wow! Look at you! Marunong nang sumagot. Pero tandaan mo, Serena, hindi sapat ang salita para baguhin ang tingin namin sa'yo. Lumayo si Clarice. Iniwan ang mesa, ngunit ramdam ni Serena na may itinatagong sekreto ito. Sa likod ng kanyang matalas na pananalita, may bahid ng takot at iyon ang nakatawag pansin kay Serena. May tinatago si Clarice at hindi magtatagal, lalabas din ang katotohanan. Bulong niya sa sarili. Habang muling bumabalik ang ingay sa ballroom, pinisil ni Gani ang kamay ni Serena. Mahinang nagsabi, Kita mo? Kaya mong harapin sila. Hindi na ikaw ang dating umiiyak sa gilid. Ngumiti naman si Serena, kahit pabigat pa rin ang dibdib. Oo, Gani. Pero ramdam ko, mas marami pong pasabog ang gabing to. At sa sulok ng kanyang isipan, alam niyang mga lihim ng kanyang mga kaklase ay unti-unti nang nabubunyag. At siya mismo magiging saksi kung paano iyan babaliktad laban sa kanila. Matapos ang insidente kay Clarice, sinubukan ni Serena na makahanap ng kahit kaunting katahimikan. Umupo siya sa isang gilid ng mesa, malapit sa mga pagkain, at pinilit na huwag patulan ng mga matang nakatuon pa rin sa kanya.
Ngunit hindi pa siya halos nakahinga nang lumapit ang isa pang dating kaklase, si Feliza. Si Feliza ay kilalang maarte at palaging mayabang kahit noong high school pa. Anak ng negosyante, palaging may dalang mamahaling gamit at laging nagpapakitang siya ang may pinakamataas na estado sa buhay. At ngayong reunion, hindi nagbago ang kanyang estilo. Nakadiamante ang hikaw, bitbit ang designer bag at may suot pang gintong relo na tila pinapakita sa lahat. "Hoy, Serena!" Tawag ni Feliza na may matinis na boses. "Dito ka lang sa likod. Hindi ka bagay makiupo sa amin. Isa ka lang katulong." Tumawa ang mga nasa mesa at may sumipol pa. "Ayan na naman si Serena. Feeling sosyal." "Baka masanay ka dyan, Feliza. Sanay naman yan magserbisyo, diba?" Napapikit si Serena. Ramdam ang kirot ng mga salita. Ngunit imbes na magreklamo, pinili niyang manatiling kalmado. Dahan-dahan niyang tinitingnan ang paligid. Ang mga taong dati kinatatakutan niya, ngayon ay nagiging tila mga bata na nagbibiruan sa maling paraan. Habang nakaupo siya, napansin niya ang cellphone ni Feliza na nakapatong sa mesa. Bukas ito, at sa screen ay malinaw na nakita ang mga text messages mula sa isang pangalan na hindi asawa nito. "Kailan tayo magkikita ulit, mahal? Miss na kita. Huwag ka mag-alala. Hindi malalaman ni Feliza. Akong gagawa ng paraan." Alas mapangiti naman si Serena, ngunit agad niyang pinigilan ang sarili. Tumagpo ang kanilang mga mata ni Feliza. At doon, naramdaman nito na nakita ni Serena ang sekreto. Biglang nanigas ang mukha ni Feliza at halatang nabahala. Ngunit imbes na umatras, mas lalo pa itong nagalit. "Ano?" Singhal ni Feliza na halos pasigaw. "Huwag kang magpanggap na ka-level ka namin. Isa ka pa rin sa pinakamababang nilalang dito. At huwag kang magkukunwaring karapat dapat kang makiupo sa mesa naming mga matagumpay." Muling nagtawanan ng ilan at may pumalakpak pa na parang nanonood lang ng palabas. Ngunit ramdam ng lahat ang kakaibang tensyon sa pagitan ni Serena at Feliza. Hindi ito basta biro lang. May tinatago si Feliza at natatakot siyang mabunyag. Saglit na nag-isip si Serena. Kung gusto ko, kaya ko nang ilabas ang sekreto niya dito mismo. Pero hindi pa ngayon. Hindi sa paraang sila ang magdidikta ng oras. Bago pa siya makapagsalita, lumapit si Gani. Kita sa kanyang mukha ang inis at galit. Hindi niya na matiis ang paulit-ulit na pang-aalipusta. Tumayo siya sa tabi ni Serena, hawak ang balikat nito at malakas na sinabi, "Kung may hindi karapat dapat dito, Feliza." Hindi si Serena yon. Tahimik ang mesa, biglang natigil ang tawanan. Napatingin ang lahat kay Gani at sa mga mata niya ay malinaw ang tapang at paninindigan. Umirap si Feliza, pilit na tinatakpan ng kaba. "At ikaw? Ano ka ba sa kanya? Bodyguard? Hindi mo ko kayang patahimikin." Ngunit gumiti lamang si Serena. Pinisil ang kamay ni Gani at mahinahong sumagot. "Hindi niya kailangan maging bodyguard, Feliza. Siya ang nagpapaalala sa akin na hindi na ako ang dating tahimik at api-apihan. At kung tingin mo, kaya mo pa rin akong itaboy, malaki ang pagkakamali mo." Sandaling natahimik ang lahat. Ang dating tawanan at pangungutya napalitan ng bulungan. Kita sa mga mukha ng ilang kaklase ang pagkabahala. Tila ba nararamdaman nilang hindi na ganoong kadali ang pang-iinsulto kay Serena. Ngunit bago pa sila muling makabangon, biglang nag-vibrate muli ang cellphone ni Feliza. Nakita iyon ang nasa tabi niya at bago pa niya ito maalis, mabilis na nabasa ng ilan ang pangalan na lumabas sa screen. "Uy, sino si Mauro?" Bulong ng isa. "Asawa mo, diba? Si Arman?" Sabat ng iba. Nagkagulo ang mesa. Ramdam ni Feliza ang pamumula ng kanyang mukha at agad niyang kinuha ang cellphone. Itinago ito sa bag. Wala yun. Business partner lang." Sigaw niya. Halatang nanginginig. Ngumiti lamang si Serena, hindi na nagsalita. Hindi niya kailangang ibunyag ang lahat ngayon pa lang. Ngunit malinaw na sa kanyang isip,
Unti-unti nang nabubuo ang pagbagsak ng mga taong ito at siya mismo magiging saksi kung paano silang babalikan ang kanilang mga lihim. Habang muling bumabalik sa katahimikan ng paligid, mahigpit ang hawak ni Gani sa kamay ni Serena. Pabulong niyang sinabi, "Tamang ginagawa mo. Hindi mo kailangan lumaban gamit ang pagsigaw. Ang dignidad mo na mismo pumapatay sa kanila." At sa mga mata ni Serena nakita niya ang determinasyon. Hindi pa ito ang wakas. Ito pa lang ang simula. Sa gitna ng ballroom matapos ang eksenang kasama si Feliza, unti-unting kumalma ang mga bisita. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mga pasimpleng bulungan at pagtawa sa tuwing dumadaan si Serena. Parang lahat ay naghihintay na lang ng susunod na eksena kung saan niya muling ipapahiya. At dumating na nga ang pagkakataon. Mula sa kabilang mesa, lumapit si Janelle, ang dating pinakamatinding bully ni Serena noong high school. Matangkad pa rin ito, nakasuot ng mamahaling suit, ngunit halata sa kilos, ang dating yabang. May hawak siyang baso ng alak at lumisi ng papalapit. "Serena," aniya na tila malumanay. "Pasensya na ha, sa lahat ng ginawa ko noon." Nagulat si Serena. Hindi niya inaasahan ng ganitong panimula. Napatitig siya sa mga mata ni Janelle at pilit hinahanap ang senseridad. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang may dumating na waiter dala ang tray ng inumin. Walang pasintabi, kinuha ito ni Janelle at biglang inihulog sa sahig. "Oops!" sigaw niya sabay tawa. "Ayan, pulutin mo na. Katulong ka naman, 'di ba?" Halos sabay-sabay na nagtawanan ng mga klase. May pumalakpak, may nag-video pa ng eksena sa cellphone. Classic Serena. Bagay sa kanya, maglinis ng kalat. Ramdam ni Serena ang bigat ng hiya. Parang bumalik siya sa nakaraan. Sa classroom kung saan siya pinagtatawanan. Sa mga sulok kung saan siya laging naiiyak mag-isa. Humihigpit ang kanyang dibdib. Nanginginig ang mga kamay. Ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi para pulutin ang baso, kundi para pigilan ang sarili na masaktan. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang sumugod si Gani. "Enough!" sigaw nito na malakas at mariin. Lahat ng tao ay natahimik. Lumuhod si Gani mismo sa harap ng sahig. Kinuha ang baso at pinunasan ang natapong alak gamit ang sariling panyo. Walang hiya, walang takot. "Ako maglilinis," mariing sabi ni Gani habang nakatingin kay Janelle. Hindi niya siya alipin. Nagulat ang lahat. Ang ilang kaklase ay natahimik. Ang iba na may nagbubulungan. Si Janelle, halatang nahiya ngunit pilit pang nagisi. "Grabe naman bro, joke lang yon, ang OA mo naman." Tumayo si Gani hawak ang baso. Mariing tumitig kay Janelle. "Kung biro yan para sa'yo, para sa kanya hindi. Dahil taon-taon, ginawa niyang biro ang buhay niya. At ngayong gabi, akala niyo ba wala na siyang karapatan para lumaban?" Tumahimik ang buong ballroom. Kahit si Madel ay pansamantalang hindi nakapagsalita. Dahan-dahan namang tumayo si Serena. Hawak ang kamay ni Gani para pakalmahin ito. "Tama na, Gani," mahina niyang sabi. "Hindi sila worth it." Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya mapigilang maalala ang mga panahon nung bata pa sila. Naalala niya kung paano siya laging tinutulak ni Janelle sa gilid ng koridor, kung paano tinatapon ang kanyang bag, at kung paano siya tinatawag na katulong ng lahat. At sa bawat pagkakataon, si Gani ang sumasalo. Siya ang laging handang ipagtanggol siya kahit na masaktan. Ngayon, naroroon na naman si Gani at muling pinaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Humugot ng malalim na hininga si Serena at hinarap si Janelle. "Kung totoo ang sinasabi mong sorry kanina, sana pinanindigan mo. Pero dahil ginamit mo lang yon para muling ipahiya ako, mas lalo lang kitang naaalala bilang duwag." Natahimik si Janelle. Hindi siya makasagot. May ilan pang kaklase ang nagbulungan. Tila napahiya rin sa ginawa nito. Ngumiti si Serena. Mahina ngunit matatag. "Hindi ko kailangang pulutin ang baso mo, Janelle.
Dahil matagal ko nang pinulot ang sarili kong dignidad at hindi mo na yan kayang basagin. Tumayo siya ng tuwid, taas noo, habang si Gani nakatayo sa tabi niya. Tila handang maging pader laban sa lahat ng susunod na insulto. Ang tawanan ng mga kaklase ay unti-unting humupa at napalitan ng kakaibang katahimikan. Sa gabing iyon, ramdam ni Serena na kahit papaano, isang maliit na tagumpay ang kaniyang nakuha. Hindi lang dahil napahiya si Jonel, kundi dahil pinili niyang hindi bumaba sa anpas ng kaniyang mga kaaway. At sa kanyang puso, muling sumilay ang pag-asa. Kung kaya kong harapin si Jonel, kaya kong harapin ang lahat ng iba pa. Habang abala pa sa pagbibiro at pagbabalat kayo ang karamihan, napansin ni Serena ang isang mukha na mula kanina pa'y tahimik. Si Mary Paz, ang dating muse ng klase. Kung noon ay palagi nasa gitna ng atensyon, nakasuot ng pinakabagong damit at tinuturing na parang diyosa ng campus, ngayon ay parang kakaiba ang aura niya. Tahimik siyang nakaupo sa isang sulok, halos hindi nakikihalubilo sa iba. Hindi naman iyon nakaligtas sa mga matang mapanuri ng mga kaklase. May ilan nang nagbubulungan. Si Maripaz ba yan? Bakit parang haggard? Hindi na siya tulad ng dati. Hindi halata na siya ang muse noon. Tahimik si Serena. Pinagmasdan lang siya. May halong awa at pagtataka. Bigla na lang sa gitna ng pag-uusap ng lahat, isang babae na mga 5 taon ng edad ang tumakbo papasok sa ballroom at diretso kay Maripaz. Yumakap ito ng mahigpit. "Mama, gutom na ako." Wika ng bata, walang pakundangan. Sapat para marinig ng lahat. Parang sabay-sabay na napalingon ng mga kaklase. Tahimik ng ilang segundo bago nagsimula ang mga bulungan. May anak na pala siya. Single mom? Nakakahiya naman. Sa reunion pa talaga lumabas. Sa halip na palakpakan o pagsuporta, ang mga dating kaibigan ni Maripaz ay biglang umiwas ang tingin. Parang wala silang pakialam. Ang iba'y tumawa pa ng pasarkastiko. Akala ko siya ang muse. Ngayon may pitpit na bata? Pambihira. Namula ang mukha ni Maripaz. Pilit niyang tinakpan ng bata. Halos silahin ito palayo. Ngunit naroon na ang mga tingin ng lahat. Kita sa kanyang mga mata ang hiya at ang pagbasag ng imaheng itinayo niya noon. Dahan-dahan lumapit si Serena. Sa kabila ng mga sugat na natamo niya sa kamay ng mga kaklase, hindi niya matiis na makita ang isa na naman nilang dating kaklase na ginagawang katatawanan. Lumapit siya at mahinahong tinawag. "Ate Maripaz, halika. Umupo tayo. Huwag mong pansinin ang mga yan." Sandaling lumuwag ang mukha ni Maripaz. Parang nakahinga ng kaunti, ngunit agad din itong naligas. Tinitigan niya si Serena. At sa harap ng lahat ay malamig na sumagot. "Huwag mo akong idamay, Serena. Mas mababa ka pa sa akin. At least ako may anak. Ikaw wala." Parang sinampal si Serena ng paulit-ulit. Ramdam niya ang bawat salita, lalo na't galing iyon sa taong akala niya ay makakaramay kahit kaunti. Tahimik ang buong paligid at ang mga kaklase. Imbes na makisimpatya, lalo pang natuwa sa bagong eksenang nabuo. Ayun na naman, magkaaway na sila. Ayan, ang saya na ng reunion natin. Pinilit ni Serena na manatiling kalmado. Huminga siya ng malalim, ngumiti ng tipid at tumingin sa bata. Yumuko siya para kausapin ito. "Huwag ka mag-alala, iha. May pagkain doon sa buffet. Sabay tayong kumuha mamaya, ha?" Ngumiti ang bata. Para hindi ramdam ang bigat ng paligid. Ngunit si Maripaz nanatiling malamig. Parang nais pa rin itulak palayo si Serena. Naroon naman si Gani nakatingin mala sa di kalayuan. Kita niya ang sakit sa mukha ni Serena. Ngunit pinili nitong huwag sumingit. Alam niyang si Serena mismo ang kailangang humarap sa ganitong sitwasyon. Dahan-dahang umupo si Serena. Pinili niyang huwag gumante ng masakit na salita. Ngunit sa puso niya, ramdam ang lalim ng hiwa. Kahit sa oras na ito, mas pipiliin pa nilang saktan ako kaysa makahanap ng kakampi. Bulong niya sa sarili. Habang nagbabalik ang tawanan sa mesa, napansin ni Serena ang mata ni Maripaz. Puno ng pagod at takot.
At doon niya naunawaan ang malamig na salita ng kanyang dating kaklase ay hindi lamang insulto, kundi pagtatakip sa kahinaan. May tinatago rin siya. May sugat din siya. Ngunit pinili niyang manahimik. Hindi ito ang oras para ilantad ang lahat. Sa mga mata ng iba, si Serena na naman ang napahiya. Ngunit sa sarili niya, mas pinili niyang huwag nang dagdagan ang bigat ni Maripaz. At sa gabing iyon, lalong lumalim ang kanyang paninindigan. Hindi siya bababa sa antas ng kanyang mga kaklase, gaano man nila siya insultuhin. Habang patuloy ang mga bulungan at palitan ng insulto sa paligid, napansin ni Serena ang isang lalaking nakaupo sa pinakamalapit na mesa sa entablado. Si Dr. Adrian, ang dating golden boy ng klase. Noong high school, siya ang laging bida. Matalino, gwapo. Palaging laman ng quiz bee at science fair. Lahat inaasahan na siya ang magiging pinaka-successful sa kanilang batch. At sa mga sumunod na taon, totoo nga, nabalitaan nilang naging doktor siya. At kung saang-saang bansa nakapagtrabaho. Kaya't ngayong reunion, halatang gusto niyang ipangalandakan ang lahat ng iyon. Alam niyo ba? Malakas na sabi ni Adrian para marinig ng lahat. Nakapunta na ako sa Paris, London, New York, Singapore, Tokyo. Habang isa-isang binabanggit ang mga bansa, nakataas pa ang kilay ng ilan. Pero ang karamihan nakikisabay at pumapalakpak. Kunwari humahanga. Wow, ang galing mo talaga, Doc! Sigaw ng isa. Ibang level ka na, Adrian! Dagdag pa ng iba. Ngunit si Serena tahimik lang. Pinagmamasdan siya. Hindi dahil naiinggit, kundi dahil ramdam niyang may kulang sa ngiti ni Adrian. Parang pilit, parang may tinatakpan. Napansin siya ni Adrian. Biglang kumislap ang mata nito at ngumisi ng mapanukso. Tumayo siya mula sa mesa. Lumapit kay Serena at may kasamang kumpiyansa na para bang siya lang ang bida sa silid. Serena, aniya sabay abot ng maliit na bagay. Isang keychain. Hugis can opener na may tatak ng Switzerland. Remembrance. Sigurado ako hindi ka pa nakakatapak abroad. At least may souvenir ka. Halos sabay-sabay na tumawa ang mga kaklase. May kumendat pa kay Adrian. Grabe, ang bait mo naman, Doc. May pasalubong ka pa kay Serena. Baka yan nga lang ang pinakamamahaling gamit na makukuha niya eh. Ramdam ni Serena ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa inis na pilit niyang pinipigil. Pinagmasdan niya ang keychain. Simpleng bagay lamang, ngunit ginamit bilang insulto sa kanya. Habang hawak niya ito, narinig niya ang pabulong na usapan ng ilang kaklase sa likod. Hindi ba tinanggalan na siya ng lisensya? Oo, may kaso na daw siya sa ospital dati. Malpractice yata. Pero kita mo, nagpapanggap pa rin na successful. Nakakahiya. Napangiti si Serena. Mapait ngunit may halong awa. Iyan palang totoo. Kaya pilit niyang binabandera ang mga bansang napuntahan niya, hindi para magyabang ng tagumpay, kundi para takpan ang sariling pagbagsak. Bago pa siya makapagsalita, ramdam niya na ang kamay ni Gani na dahan-dahang humawak sa kanya. Ramdam niya ang init at lakas ng presensang iyon. Pabulong sinabi nito. Hindi ka dapat makipag-level sa mga huwad. Hayaan mo na sila. Hindi mo kailangang sagutin ng mga taong takot sa sariling anino. Napatingin si Serena kay Gani at sa sandaling iyon, parang nawala ang bigat ng insulto. Ngumiti siya ng tipid at marahang inilapag ang keychain sa mesa. Hindi siya nag-react, hindi siya nagalit. At iyon mismo ang mas nakasakit kay Adrian. Kita sa mukha ng doktor ang pagkailang. Hindi niya nakuha ang reaksyon na inaasahan. Hindi siya napikon, hindi siya napahiya. Bagkos, parang mas lalo siyang naging maliit sa mata ng lahat dahil sa tahimik na lakas ni Serena. Naramdaman ng mga kaklase ang tensyon. Ang ilan pilit pang tumawa, pero hindi na tulad kanina. Parang may kakaibang aura si Serena na hindi nila maipaliwanag. Isang presensya na hindi madaling basagin. Umupong muli si Adrian sa kanyang mesa, halatang naiirita. Samantala si Serena naman ay nagpatuloy lang sa pakikipag-usap kay Gani. Walang bakas ng hiya o panghihina. At sa kanyang puso, alam niya,
Unti-unti nang bumabaligtad ang laban. Hindi niya kailangang sumigaw o magpaliwanag. Ang katahimikan niya at dignidad ang mismong sandata laban sa mga taong akalay kaya pa rin siyang alipinin. Matapos ang eksena kay Adrian, muling bumalik ang ingay at tawanan sa ballroom. Halos lahat ay patuloy na nagbibitaw ng mga banat kay Serena. Tila ay hindi pa rin nagsasawa sa paulit-ulit na pang-aapi. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling tuwid ang kanyang likod at hindi niya pinapakita ang bigat na dinadala sa puso. Sa kalagitnaan ng tawanan, biglang nagsalitang mula sa kabilang mesa si Agnes, ang dating pinakamahiyain sa klase. Noon, halos hindi marinig ang kanyang boses sa recitation at palaging nasa dulo ng silid, nakayuko, takot sa mga bully. Ngunit ngayon, ibang-iba na siya. Naka-corporate attire na elegante ang dating. May kumpiyansa sa bawat salita at kilala na bilang isa sa mga batang abogado sa Maynila. Mga kaklase, malakas niyang sabi para marinig ng lahat. Hindi niyo ba napapansin? Sobra ng ginagawa niyo kay Serena. Saglit na natahimik ang mesa. Si Serena mismo bahagyang nagulat. Si Agnes, ipinagtatanggol ba ako? Ngumiti si Agnes at tumingin kay Serena. Serena, gusto mo ba? Sabihin mo lang kung sino ang gusto mong sampahan ng kaso. Libre na ang serbisyo ko. Ngunit bago pa man makaramdam ng ginawa si Serena, agad na dinugtungan ni Agnes. Tulad mo, hindi mo naman ako ma-afford, diba? Sumabog ang tawanan ng mga kaklase. Grabe si Agnes, savage. Abogada na kasi ngayon yan kaya astig na. Solid punchline. Parang sinampal ulit si Serena sa harap ng lahat. Napayuho siya sandali. Ramdam ang hiya, ngunit habang nakatingin siya kay Agnes, may napansin siyang kakaiba. Isang mapait na ngiti. Hindi ito ngiting pang-aasar, kundi parang may ibang ibig ipahiwatig. Bakit ganito ang ngiti niya? Parang babala. Napatingin si Serena kay Gani na naroon pa rin sa tabi niya. Pabulong ito nagsabi, "Huwag mong seryosohin. Hindi lahat ng salita dito ay totoo." Ngumiti si Serena, pilit at nagpapasalamat sa kanyang sarili na may kasamang Gani. Ngunit sa loob-loob niya nagsimulang magtanong, anong ibig sabihin ni Agnes? Bakit parang gusto niya akong tulungan? Pero kailangan niyang itago sa biro? Nagpatuloy ang usapan ng mga kaklase. Si Agnes bumalik sa kanyang mesa at muling naging tahimik. Ngunit bago siya tuluyang umupo, dumaan siya malapit kay Serena at saglit na tumingin. Isang tingin na hindi kayang dinlangin ng kahit sinong nakamasid. Isang tingin na parang nagsasabing, maghintay ka. Hindi lahat laban mo ay mag-isa mong haharapin. Ngunit syempre, sa harap ng lahat, iba ang dating. Parang isa na namang insulto ang tumama kay Serena. Naramdaman niya ang mabigat na tingin ng iba. Ang mga ngising nanuluya at ang bulungan ng mga taong walang ginawa kundi ipamukha ang kahapon. Ang kapal ng mukha niya. Gusto pang magpa-defend. Kahit libre, sayang oras ng abogado. Naku, hindi bagay. Ngunit imbes na lumaban, ngumiti si Serena ng mahina. Hindi siya nagpatinag. Sa kanyang puso, alam niyang may mas malalim pang nangyayari kesa sa nakikita ng karamihan. Habang dumadaloy ang gabi, nakatingin siya mula sa kanyang mesa. Pinagmamasdan si Agnes na seryoso sa pakikipag-usap sa ilang kaklase. Paminsan-minsan napapatingin ito sa kanya at sa bawat pagkakataon, naroon muli ang ngiting iyon. Mapait, ngunit puno ng pahiwatig. Hindi man malinaw kay Serena kung ano ang pakay, isa lang ang sigurado. May mga taong hindi lahat ay kaaway. May ilan na nakatali lang sa sitwasyong pilit silang pinapakitang kabilang sa mga mapang-ape. Ngunit sa ilalim ng maskara ay may ibang kwento. At sa oras na iyon, ramdam ni Serena na darating din ang panahon na mas mauunawaan niya ang motibo ni Agnes. Ngunit para sa gabing iyon, kailangan niyang manatiling matatag. Kahit gaano kasakit ang mga salitang pilit ibinabato sa kanya. Sa tabi niya, marahang hinawakan ni Gani ang kanyang kamay. Pabulong. Muli nitong sinabi, hindi mo kailangang patulan ng lahat. Ang katahimikan mo ang mas nakakabasag sa kanila.
Ngumiti si Serena at sa kabila ng lahat ng sakit nararamdaman niya ang lakas mula sa simpleng paghawak ng taong naniniwala sa kanya. At doon niya muling inihanda ang sarili dahil alam niyang mas marami pang pagsubok at insulto ang darating. Pero alam din niya, unti-unti, isa-isa ring mabubunyag ang mga lihim ng kanyang mga kaklase. Matapos ang eksena kay Agnes, muling nag-ingay ang ballroom. Tawanan, halakhakan, at kantsawa na para bang ang gabi ay walang katapusan sa pang-aapi at pagbibida ng bawat isa. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang hindi nakikisabay. Si Rodel, ang dating tahimik at simpleng kaklase na noon ay laging nasa likod lang ng silid. Nakaupo siya sa pinakadulo ng mesa. Halos hindi nakikisalamuha. Hawak niya ang isang bote ng alak. Nakatitig dito na para bang iyon lang ang kausap niya. Maputla ang kanyang mukha at halatang wala sa ayos ang kanyang sarili. Napansin iyon ni Serena. Habang abala ang iba sa pagtatawanan ng mga biro tungkol sa kanya, ang mga mata niya na may nakatuon kay Rodel. May kung anong bigat na naramdaman siyang nagmumula rito. Narinig niya itong bumulong, halos pabulong na sinambit. Wala nagsilbing buhay ko. Bago pa man siya makapag-isip, biglang tumayo si Rodel. Iniwan ang mesa at mabilis na lumabas ang ballroom. Nagkagulo ang ilan. Uy, saan pupunta yon? Pakalasing lang. Drama king, nagpapapansin lang siguro. Sa halip na seryosohin, pinagtawanan lang ng karamihan ang nangyari. May ilan pang sumipol at nagbiro na baka mag-suicide ko no. Ngunit si Serena, hindi mapakali. Tumayo siya agad mula sa kanyang upuan. Sandali, susundan ko siya, sabi niya. Napatingin ang lahat, mas lalo pa siyang pinagtawanan. Nako, ayan na naman si Serena. Rescuer mode. Feeling superhero. Sarili nga niya, hindi niya mailigtas. Hindi niya na iyon pinansin. Sa puso niya, alam niyang may mas malalim na pinagdaanan si Rodel, kahit pa siya ang iniinsulto. Hindi niya kayang talikuran ng isang taong halatang naghihirap sa loob. Habang palabas siya ng ballroom, naramdaman niya ang isang kamay na pumigil sa kanyang braso. Si Gani iyon. Mahigpit, puno ng pag-aalala. Serena, mariin niyang sabi, huwag ka nang lumabas. Hindi mo kailangang iligtas ang lahat. Hindi mo kailangang akuin ang bigat nila. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ramdam ni Serena ang init at tapat na malasakit ni Gani. Ngunit ramdam din niya ang bigat ng damdaming matagal nang itinatago ng kaibigan. Pero Gani, sagot niya na mahinahon ngunit matatag. Kung hindi ko siya susundan, baka wala nang bukas para sa kanya. Alam mo kung gaano kahirap ang mawalan ng pag-asa. Ayokong hayaan siyang tuluyang lamunin ng dilim. Sandaling natahimik si Gani. Kita sa mukha niya ang pag-aalala. Ngunit kasabay nito ang pag-usbong ng damdaming hindi niya na kayang itago. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Serena at mahinang bumulong. Hindi mo kailangang iligtas ang lahat, Serena. Pero ikaw ang kailangan kong iligtas. Parang tumigil ang oras. Sa gitna ng lahat ng gulo at tawanan sa loob ng ballroom, ang mga salitang iyon ang pinakamalakas na narinig ni Serena. Tumibok ng malakas ang kanyang puso at hindi niya alam kung paanong sasagot. Ngunit sa halip na magtagal sa sandaling yon, marahan niyang inalis ang kamay niya. Salamat, Gani. Pero hayaan mo akong gawin to. Hindi ko kayang baliwalain siya. Napabuntong hininga si Gani, halatang pinipigilan ng sarili. Sige, pero hindi kita hahayaang mag-isa. Sasamahan kita. Magkasabay silang lumabas ang ballroom. Iniwan ang mga kaklaseng abala sa tawanan. Sa hallway ng hotel, narinig nila ang malakas na yabag ni Rodel. Sinundan nila ito hanggang makarating sa labas. Sa gilid ng fountain na maliwanag dahil sa ilaw ng hotel, naroon naman si Rodel. Nakaupo sa malamig na marmol. Hawak pa rin ang bote ng alak at nakayuko. Nang makita sila ay natawa ito ng mapait. Bakit? Dito niyo pa ako gustong pagtawanan? Umiling si Serena. Dahan-dahang lumapit. Hindi, Rodel. Gusto ko lang malaman kung ayos ka lang. Hindi ako ayos. Sigaw nito. Lahat kayo.
Iniwan ako. Akala niyo ba naging maganda ang buhay ko? Hindi. Wala akong trabaho. Iniwan ako ng asawa ko. At ngayon, hindi ko na makita ang anak ko. Kaya ano pang silbi ng buhay na to? Natahimik si Serena. Ramdam niya ang lalim ng sugat ni Rodel. At doon niya lalo pang naintindihan ang reunion na ito. Hindi lang siya ang pinapahirapan, marami sa kanila. May kanya-kanyang dalang bigat na tinatakpan ng tawa at insulto. Rodel, mahinahong wika ni Serena. Naiintindihan ko ang sakit. Alam ko kung gaano kahirap mawala ng halaga sa paningin ng iba. Pero maniwala ka, hindi mo kailangang sukuan ang sarili mo. Dahil may mga taong handang makinig. Kahit ngayong gabi, ako yun. Napatitig si Rodel kay Serena. At sa unang pagkakataon, tumulo ang luha nito. Tahimik lang si Gani, nakatayo sa tabi nila. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Serena ang paghanga. Hindi dahil matapang siyang humarap sa mga kaklase, kundi dahil may pusong hindi natutong tumalikod kahit sa mga taong hindi niya ka-close. Serena, mahina niyang bulong habang pinagmamasa nito. Kaya pala, kahit gaano ka nila sinaktan, mas pinipili mong manatiling buo dahil mas malaki ang puso mo kaysa sa kanila. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, naramdaman ni Serena ang mainit na damdamin ni Gani. Damdaming matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Ngunit pinili niyang huwag munang sagutin. Ang gabi ay may mas mahalagang misyon, ang pigilan si Rodel sa pagguho. At sa ilalim ng mga ilaw ng hotel, 3 silang nakaupo. Isang sugatang kaklase, isang pusong handang umunawa, at isang kaibigang matagal nang nagmamahal ng palihim. Matapos ang tensyon sa pagkawala ni Rodel, muling bumalik si Serena at si Gani sa ballroom. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi pa tapos ang gabi para sa mga kaklase na lang sabik pang ipahiya siya. At gaya ng inaasahan, si Madel, ang reyna ng barkada at utak ng lahat ng pangiinsulto, ay muling kumilos. Tumayo siya sa gitna, hawak ang microphone na parang host ng isang palabas. Mga kaklase, malakas niyang sabi. Handa na ba kayo sa isang espesyal na sorpresa ngayong gabi? Wow! Ano yan, Madel? Sigaw ng iba. Sure na masaya yan. Tumawa si Madel at saka tinuro si Serena. Ladies and gentlemen, I present to you ang ating serbedora para sa gabi, si Serena. Mabilis na bumukas ang projector sa screen sa likod ng entablado. Isa-isang lumabas ang mga lumang litrato ni Serena noong high school. Nakasuot ng luma at kupas na uniform. Pawisan na habang naglalaba. Nagbubuhat ng mga bayong at may suot pang apron ng katulong. Dati kang alipin, sigaw ni Madel sabay tawa. At ngayon, alipin ka pa rin ng kahirapan. Parang kulog ang tawanan ng mga kaklase. May pumalakpak, may sumipol, may nagsigawan ng insulto. Ang cute mo, Serena. Bagay pa rin sa yung uniform ng katulong. Classic look. Hindi ka na talaga nagbago. Ramdam ni Serena ang bigat sa kanyang dibdib. Para siyang hinubaran sa harap ng lahat. Muling binabalik sa panahong wala siyang kalaban-laban. Ang mga larawang yon, matagal niya nang kinalimutan. Ngunit ngayon ay binabalik ng isang taong walang ibang hangarin kundi ipahiya siya. Si Gani hindi na nakatiis. Tumayo siya mula sa mesa at mabilis na lumapit kay Madel. Kita ng kanyang mga mata ang naglalagablab na galit. Madel, tama na. Sobra ka na. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na hinawakan ni Serena ang braso niya. Gani, wag. Mahinahong sabi niya. Pero Serena, sigaw pa ni Gani, nanginginig sa galit. Ginagawa ka nilang palabas. Hindi mo kailangan tiisin to. Ngumiti si Serena kahit nangingilid ang luha. Hayaan mo sila. Hindi nila alam na sa bawat insulto nila, mas lalo lang akong pinapatitibay. Napatitig si Gani sa kanya. Kita ang paghanga at sakit sa mga mata. Gusto niyang labanan ng lahat, pero nire-respeto niya ang desisyon ni Serena. Kaya't imbes na sumugod, nanatili siya nakatayo sa tabi niya. Handang sumalo kung sakaling tuluyan siyang masaktan.
Samantala, patuloy naman si Madel sa kanyang palabas. Pinapakita niya ang isa pang larawan ni Serena. Nakaupo ito sa sahig habang naglalaban ng maruruming damit. Tingnan niyo to. Ito ang Serena na kilala natin. Ang babaeng walang ibang alam, kundi ang maglinis at mag-alaga ng bata ng iba. Muli, nagpalakpakan na tawanan ng sagot ng mga kaklase. Ang ilan ay nag-selfie pa sa harap ng projector. Ginagamit ang litrato ni Serena bilang background. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo lamang si Serena ng tuwid. Tinitingnan ang bawat larawan at imbes na ikahiya, unti-unting naging apoy sa kanyang loob. Oo, eto ako noon. Pero hindi na ako yun ngayon. At balang araw, makikita ninyo kung gaano kalaking pagkakamali ninyo. Kinuha niya ang baso ng tubig sa mesa, uminom at gumiti ng tipid. Ang mga kaklase inis pa, lalo na't hindi siya nagwala. Ang kapal ng mukha niya, hindi affected. Baka nag-feeling strong lang. Ngunit sa puso ni Serena, ramdam niya na malapit na ang oras. Ang lahat ng insulto at panlalait na ibinato sa kanya ngayong gabi ay nagiging gasolina. At kapag dumating ang tamang panahon, ito ay magiging apoy na tutupok sa kanilang lahat. Bumalik si Madel sa gitna, hawak pa rin ang mic at nagpatuloy. Mga kaklase, palakpakan naman natin ang ating serbidora. Hindi ba't siya ang nagbibigay ng kulay sa gabi natin? Palakpakan, tawanan, sigawan. Ngunit sa isang sulok ng ballroom, hindi lahat ay nakikisabay. May ilan na tahimik, may ilan na nagtataka, at may ilan na halatang nagsisimula ng mapagod sa paulit-ulit na pang-aalipusta. Ngunit syempre, natatakot silang magsalita laban kay Madel dahil baka sila naman ang pagtawanan. Habang unti-unting humuhupa ang tawanan, tiningnan ni Serena si Gani. Ramdam niya ang bigat ng pag-aalala nito. Ngunit mas ramdam niya ang lakas na ibinibigay ng kanyang presensya. Magtiwala ka lang. Mahinang bulong niya. Hindi matatapos ang gabi na ito ng ganito lang. At sa kanyang mga mata, may ningning na nagsasabing handa na siya sa tunay na pagbabalik. Patuloy pa rin ang tawanan sa ballroom matapos ang malupit na slideshow ni Madel. Ang ilan hindi na makatiis sa kakatawa. Halos matumba sa mesa. May mga nagtutulungan pang maghagis ng biro. Serena, baka gusto mong kumuha ng order ko. Uy, waiter! Serena pala. Refill naman ng tubig dito. Halos magkasabay-sabay ang tawanan ng mga kaklase. At si Madel naman ay parang host na aliw sa palabas. Mas mababa ka pa nga sa mga waiter dito. Malakas sa sigaw ni Madel, sabay turo kay Serena. Nanginginig ang dibdib ni Serena, pero pinananatili niyang tuwid ang kanyang likod. Sa halip na sagutin si Madel, pinili niyang manahimik. Isang katahimikang nakakakaiba. At doon nangyari hindi inaasahan. Isa-isang biglang nagsitayo ang mga staff ng hotel. Mga waiter, receptionist, pati ang housekeeping staff na nakatambay sa gilid. Sabay-sabay silang yumuko ng malalim kay Serena. Parang may pinapakita silang paggalang na hindi maipaliwanag ng mga kaklase. Parang may dumadagundong na katahimikan sa buong silid. Ang mga ilaw mula sa chandelier ay tila mas lumiwanag. At ang mga tawa ay biglang naputol. Lahat ng mga kaklase ay napatingin, halos hindi makapaniwala. Ano to? Bulong ng isa. Bakit sila yumuyuko kay Serena? Tanong ng iba. Si Serena nakatayo lamang sa gitna, bahagyang natigilan. Ramdam niya ang bigat ng eksenang iyon, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Ang kanyang mga kamay nagmistulang sa lamin. Hindi siya nagsasalita. Pero malinaw ang mensaheng hawak niya, ang isang lihim na hindi nila alam. Ngunit syempre, hindi iyon tinanggap ng mga kaklase ng basta-basta. Sa halip na matahimik, muling bumangon ang kanilang pang-uuyam. Ano to? Mga tanga kayo, sigaw ni Madel. Bakit niya siya inuyukuan? Isa lang naman siyang katulong ng lahat. Tawanan pa muli, may pumalakpak pa. Pilit na binabalik ang kasiyahan na nawala saglit. Grabe, pati staff na paniwala niya. Baka binayaran lang. Drama effect.
para lang may eksena. Ramdam ni Serena ang pamumula ng kanyang pisngi. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. At imbes na makita ang respeto mula sa staff, insulto at tawanan ang ginante ng mga kaklase. Sandaling yumuko siya. Pinipigil ang bigat ng dibdib. Ngunit nang muling tumingin, tuwid ang kanyang likod at malamig ang kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, bulong ng kanyang isipan. Maghintay lang kayo. Hindi niyo alam kung ano ang hawak kong sikreto. At ini magtatagal. Kayo mismo ang luluhod sa harap ko. Si Gani mula sa gilid, halos sumabog na ang galit. Kitang-kita niya kung paanong sinisira ng mga kaklase ang pagkatao ni Serena sa halap ng lahat. Tumayo siya at halos lumapit muli kay Madel. Ngunit pinigilan siya ni Serena gamit lang ang isang tingin. Hindi pa ngayon, Gani. Hindi pa ito ang oras. Nabalutan ng katahimikan ng buong ballroom. Hindi ito ordinaryong katahimikan, kundi isang mabigat at nakakapangilabot na sandali. Parang lahat ay naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Si Madel, bagaman patuloy ang pagpapatawa, halatang naiilang na rin. Ramdam niyang may kakaiba sa eksenang iyon. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo pa siyang nag-ingay. Oh, mga kaklase, huwag kayong maniwala sa palabas na to. Siya pa rin ang Serena na kilala natin, ang alipin ng lahat. Ngunit hindi na kasing lakas ang tawanan ng mga tao. Ang ilan napatingin kay Serena na may halong pagtataka at kaba. Samantala si Serena na natiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa projector screen na unti-unti nang namamatay. Tanda ng pagtatapos ng slideshow, ngunit sa loob-loob niya, alam niya, hindi pa tapos ang lahat. Ito pa lang ang simula ng pagbabalik. At habang bumabalik ang ingay ng tawanan, pinanatili niya ang kanyang tikas. Sapagkat sa likod ng kanyang mga mata, hawak niya ang isang lihim na malapit nang sumabog. Mabigat pa rin ang hangin sa ballroom matapos ang eksenang yumuko ang lahat ng staff kay Serena. Pilit na binabalik ni Madel ang tawanan sa pamamagitan ng mga insulto. Ngunit ramdam ng marami na may kakaibang tensyon sa paligid. At saka dumating ang hindi inaasahan. Pumasok ang manager ng hotel. Maayos ang suot at may hawak na clipboard. Tumayo ito sa harap at malakas na sinabi, "Mga Ginoo at Ginang, nais ko lang ipaalam na bayad na po ang lahat ng in-order ninyo ngayong gabi. Wala na po kayong kailangang alalahanin." Parang may sumabog na granada sa gitna ng silid. "Ha? Bayad na?" Sigaw ng isa. "Paano nangyari yun?" Nag-angat ng kilay si Madel. Halatang naguguluhan. Excuse me, manager. Anong ibig mong sabihin? Sino nagbayad?" Ngumiti lamang ang manager. "Pasensya na po pero confidential ang impormasyon. Pero sigurado po, bayad na ang lahat." Lalong lumakas ang ingay ng mga kaklase. May mga nasipagtaas ng kamay. Nagtatawa na, nagtuturo. "Baka si Rufy. May pera yun noon. Huwag niyo ngang lokohin, baka si Adrian, galing abroad yan. Hindi kaya si Carlo? Lagi namang nagyayabang na mayaman daw sila." Isa-isang naglabasa ng hinala. Halos mag-away na sa dami ng pangalan na tinutukoy. Ang iba, nagbibiro pa. "Baka si Gani, kasi crush niya si Serena noon pa man, diba?" "Pwede, lagi nakasunod, baka siya nga talaga." Natawa ang ilan. Ngunit hindi si Gani. Nakatitig lang siya kay Serena. At sa kanilang titigan, parang may lihim silang pinapasa sa isa't isa. Samantala si Serena ay nananatiling kalmado. Tahimik siyang umupo. Walang kahit anong pahayag. Ngunit sa loob niya, ramdam niyang mas lalo lang silang naintriga dahil sa kanyang katahimikan. Si Madel, hindi mapakali. Lumapit siya sa manager. "Imposible to. Sabihin mo sa akin kung sino. Wala namang may matinong dahilan para bayaran ang lahat ng ito." Ngunit matatag ang manager. "Pasensya na po ma'am pero confidential talaga. At kahit itanong niyo pa, hindi ko po pwedeng ilabas ang pangalan." "Confidential daw oh." Sigaw ng isa sabay tawa. Baka nga big time talaga." "Pero sino? Sino sa atin ang mag-aabono ng ganitong kalaki?" Dagdag pa ng isa. Habang nagkakagulo ang lahat, si Serena ay parahang humigop ng tubig. Tila ba hindi siya nadadala ng ingay.
Parang alam niya na ang lahat ng sagot pero pinipiling hindi magsalita. "Hoy, Serena!" Sigaw ni Madel at halatang naiirita sa kanyang katahimikan. "Ikaw ang tanungin ko. Kilala mo ba kung sino ang nagbayad?" Napatingin ang lahat kay Serena. Parang biglang nagkaroon ng spotlight sa kanya. Ngunit imbes na sumagot, ngumiti lang siya ng marahan. Hindi galit, hindi rin pangaasar. Isang ngiti lang na lalong nagpainit sa ulo ng iba. "Ano ba yan, ang mamaang-maangan pa?" Walalas ng isa. "Alam niyo siguro pero ayaw sabihin." Dagdag ng iba. "Kung ako tatanungin?" Sabat ni Adrian na nakangisi. "Baka nga siya mismo ang nagbayad. Nagpakitang gilas. Kunwari mayaman." Tumawa ang karamihan, pero may ilan na napaisip. Posible kaya? Imposible. Si Serena? Katulong nga lang yan dati eh. Ngunit hindi pa rin nagsalita si Serena. Tahimik lang siyang nakatingin kay Gani. At si Gani naman nakatingin sa kanya na para bang sinasabi, "Hayaan mo sila. Huwag kang magpapaapekto." Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naging palaisipan sa bawat isa kung sino ang misteryosong nag-abono. Ang ilan nainis, ang iba naman natuwa at parang nagkaroon ng bagong intriga. Ngunit isang bagay ang malinaw. Nagsisimula ng mabasag ang kontrol ni Madel. Ang tawanan ay napalitan ng hinala at spekulasyon. Ang sentro ng atensyon ay hindi na lang si Serena, kundi ang tanong na gumugulo sa lahat. Sino ang nagbayad ng gabing iyon? At si Serena nanatiling tahimik. Hawak-hawak ang lihim na alam niyang sa tamang oras ay magpapayanig sa lahat. Nagpatuloy pa rin ang ingay ng mga kaklase. Kanya-kanyang hula kung sino ang mag-aabono para sa gabing yon. Halos magkahalo naman ang tawanan at sigawan. At si Madel halatang hindi mapakali. Gusto niyang kontrolin muli ang atensyon, pero dumulas na sa kanya ang spotlight. Biglang bumukas ang pinto ng ballroom. Pumasok si Carlo. Nakangisi, nakataas ang dibdib na parang bida sa pelikula. Suot ang mamahaling blazer na halatang ipinahiram lang ng pinsan. Pero pilit niyang pinapakita na siya ay galing sa high society. "Mga kaklase!" Malakas niyang sigaw. "Tama na nga ang hula ninyo. Ako nagbayad ng lahat ngayong gabi." Napatingin ang lahat sa kanya. Saglit na katahimikan bago sumabog ang palakpakan at tawanan. "Wow, Carlo! Ikaw palang big time! Solid ka, tol! Ikaw na talaga! Akala namin wala kang pera. Biglang hotel owner pala." Tumawa si Carlo at lalo pang tumaas ang kanyang kumpiyansa. "Alam niyo ba?" Patuloy niya. "Pamilya namin ang may-ari ng hotel na to. Kaya natural lang na wala ng problema sa gastos. Para sa inyo, mga kaklase." Nagpalakpakan pang muli ang iba. Ang mga nakainom na, lalo pang nagsisigawan. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Sa likod ng tawanan, may mga bulungan. "Hindi ba anak lang siya ng manager dito? Hindi naman siya tagapagmana, di ba? Baka ginagamit lang ang pangalan ng pamilya para sumikat." Narinig ni Serena ang mga bulungang iyon. Hindi na siya nagulat. Kilala niya si Carlo noon pa. Mahilig ito sa palabas, sabik sa atensyon at gagawin ang lahat para mapansin. Napailing siya at saka marahang umiti. Hindi ngiti ng panunuya, kundi isang taong alam na hindi magtatagal ang mga kasinungalingan. Hinawakan ni Gani ang kanyang kamay, mahigpit, parang gustong iparamdam na hindi siya nag-iisa. "Huwag kang mag-alala." Mahinang bulong niya. "Lalabas din ang katotohanan." Dagdag po ang kanilang mga mata. At sa sandaling yon, ramdam ni Serena ang katiyakan. Oo, malapit na. Ang palabas ng mga huwad ay malapit nang matapos. Samantala, patuloy ang pagyayabang ni Carlo. Kinuha pa niyang mikropono mula kay Madel at nagsimula ng mahabang talumpati. "Mga kaklase, huwag kayong magpasalamat. Ito ay maliit na bagay lang. Ang totoo, simula pa noon, nasa dugo na namin ang pagiging mayaman. Ang hotel na to, para lang naming bahay bakasyunan." Tawa na naman ang karamihan.
Ngunit sa isang sulok, muling nagsalita ang isa sa mga kaklase. Halos pabulong pero narinig ng marami. Kung talagang sa pamilya nila to, bakit noon pa lang hindi niya binabanggit? Baka naman nagpapanggap lang. Muling bumigat ang hangin. Kahit anong pagyayabang ni Carlo, hindi mawala ang pag-aalinlangan sa mga mata ng ilan. Si Serena na natiling tahimik. Hindi niya kailangang kontrahin si Carlo. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa mga oras na yon, sapagkat alam niya, darating ang sandali na ang lahat ng kasinungalingan ay madudurog sa harap ng katotohanan. Pinagbasta niya si Carlo at sa likod ng kanyang isip, bulong niya sa sarili. Magpakasawa ka muna sa spotlight. Pero tandaan mo, hindi lahat ng ilaw ay para sa'yo. May oras na ako naman ang nasa gitna at hindi niyo yun kayang pigilan. Ang gabi nagpatuloy na may halong tawanan at bulungan. Ang ilan patuloy na humahanga kay Carlo. Ang iba nagsisimula ng magduda. At si Serena nakaupo, kalmado, ngunit may apoy sa kanyang mga mata. Nang maramdaman ni Madel na unti-unti nawawala ang atensyon sa kanya dahil sa kayabangan ni Carlo, mabilis siyang kumilos para muli siyang sentro ng lahat. Tumayo siya, hawak ang wine glass, at nagsalita ng malakas. Kung talagang may kaya ka, Serena, aniya na puno ng pag-uuyam. Patunayan mo. Mag-order ka nga ng alak para sa lahat na nandito. Tingnan natin kung kaya mong makisabay sa amin. Tawa na sumunod. Ayan na. Let's see nga kung hanggang ngiti lang siya. Nako, sure ako. Hindi niya alam kahit isang brand ng mamahaling alak. Napatitig ang lahat kay Serena. Parang sabay-sabay sila nag-aabang kung paano siyang mapapahiya. Dahan-dahan na magtumayo si Serena. Ang kanyang tikas ay parang hindi matitinag at ang kanyang tinig ay kalmado ngunit malinaw. Kung iyon ang gusto ninyo. Huminga siya ng malalim tsaka walang kagatol-gatol na binanggit. Isang Chateau Margaux 2009, isang Domaine de la Romanie Conti, at isang Screaming Eagle Cabernet Sauvignon. Parang may sumabog na katahimikan sa buong ballroom. Lahat ng ulo ay napalingon. Nakangangang nakatitig sa kanya. Ang ilan, napahawak pa sa ulo dahil hindi maulit ang narinig. Ano raw? Ano sabi niya? Naku, parang tongue twister. Nagulat si Madel. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Tumawa siya ng malakas, halatang pilit. Wow! Natutunan niya yan sa mga amo niya. Pati pagbabanggit ng mamahaling alak, kinaya. Nagtawanan muli ang iba. Ngunit ramdam ni Serena na may ilan nang hindi natawa, kundi mas lalong nagtataka. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang waiter na may dalang 3 bote. Maingat itong inilapag sa mesa, kasama ang menu na may presyo. Nang makita ng ilan ang halaga, halos mabitawan nila ang kanilang baso. Milyon? Milyon ang bawat bote? Bulalas ang isa. Imposible to. Sino magbabayad nito? Natigilan naman si Madel. Hindi niya inaasahan na darating talaga ang mga bote ng alak. At lalong hindi niya inakalang ganoong kamahal ang mga ito. Pilit siyang tumawa, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Baka naman peke yan. Hindi totoo yung presyo. Ngunit sinilip ng isa sa mga kaklase ang tatak at agad na kinilabutan. Hindi to peke, Madel. Ito ang totoong presyo. Alam ko to. Nakita ko ang isa sa wine auction dati. Milyon talaga ang bawat isa. Muling bumalot ang katahimikan. Ang mga mata ay sabay-sabay na napunta kay Serena. Ngunit siya, kalmado pa rin. Tahimik lang na umupo at marahang umiti. Hindi niya na kailangang magsalita. Ang simpleng pagkakasabi ng mga pangalan ng alak at ang pagdating ng mga bote ay sapat na upang basagin ang yabang na Madel. Si Madel ay namutla. Ramdam niyang bumabaliktad na ang eksena laban sa kanya. Pilit siyang naghanap ng paraan para makabawi. Ano naman kung alam niyang pangalan? Hindi naman ibig sabihin mayaman na siya. Baka nagkataon lang. Ngunit hindi na ganoon kaingay ang tawanan ng mga kaklase. Ang iba tahimik na. At ang iba naman nagbubulungan. Paano niya alam yun?
Bakit parang sanay siya? Imposible na puro tsamba lang. Hinigpitan ni Gani ang hawak sa kamay ni Serena. Nakikita mo na? Unti-unti na silang nababasag. Huwag kang mag-alala. Malapit na. Napatingin si Serena kay Gani at ngumiti. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang may tinatagong lihim. Oo, malapit na. At sa gabing yon, isang hakbang na lang at tuluyan ng mabubuwal ang trono ni Madel. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Madel na muling magpatawa. Oh, mga kaklase, huwag kayong maniwala agad. Si Serena, katulong pa rin yan. Ngunit wala nang pumalakpak, wala nang sumipol. Ang ilan nagsimulang umiwas ang tingin. At ang iba naman halatang nahihiya na sa pinapanood nila. At doon nagsimula ang pagbagsak ni Madel. Dahan-dahan, ngunit tiyak. Samantala si Serena, tahimik lang na umupo sa kanyang mesa. Pinagmamasta ng lahat. Sa kanyang mga mata, may ningning ng tagumpay na unti-unti nang naglalantad ng katotohanan. Halos sabay-sabay na nagsigawan ng mga kaklase nang marinig nila ang presyo ng mga alak na in-order ni Serena. Ang ilan ay napatayo, ang iba ay napahawak sa ulo. Hindi namin kayang bayaran to, sigaw ng isa. Paano na yan? Milyon ang halaga ng bote. Dagdag pa ng iba. Nabaling ang lahat ng mata kay Serena na tahimik lamang na nakaupo, kalmado at tila ba walang anong alalahanin. Marahang inilabas niya mula sa kanyang clutch ang isang itim na card, makinis, kumikintab at may logo ng isang kilalang international bank. Ako magbabayad. Malamig ngunit malinaw niyang sabi. Parang sabay-sabay na pumutok ang tawanan ng mga kaklase. Nako, peke yan. Credit card ng amo niya yan. Grabe, umaabot pa sa point na nagpapanggap ka pa, Serena. Serena, katulong ka lang. Hindi ka uubra sa amin. Si Madel halos magwala sa tuwa. Mga kaklase, tingnan niyo. Umaarte na siyang mayaman. Pero alam naman natin ang totoo. Isa pa rin siyang katulong. Ngunit bago pa makasagot si Serena ay muling bumukas ang pinto. Mabilis na pumasok ang manager ng hotel. Humahangos dala ang mga dokumento. Tumayo ito sa gitna at malakas na sinabi. Tumigil kayo. Huwag ninyong hamakin si Miss Serena de la Paz. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong silid. Natahimik ang lahat. Nagpatuloy ang manager. Siya ang tunay na may-ari ng hotel na to. Napatigil si Madel at ang mga kaklase halos sabay-sabay na napahinga ng malalim. Ano sinabi mo? Utal ni Madel. Hindi pwede yan. Sigaw naman ni Carlo. Ngunit malinaw at matatag ang tinig ng manager. Totoo. Ang hotel na ito, kasama ang ilang branches abroad, ay nakapangalan kay Miss Serena de la Paz. Siya ang tagapagmana ng dating may-ari. At hindi siya katulong dito. Siya ang may-ari. Parang gumuho ang mundo ni Madel. Ang lahat ng plano niya para ipahiya si Serena ay biglang bumaliktad. Ang mga kaklase na kanina lamang ay nagtatawanan, ngayon natutulala. Hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Habang lahat ay naguguluhan, lumapit si Gani kay Serena. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito at sa harap ng lahat, nagsalita. Totoo ito. Alam ko ang buong kwento. Si Serena hindi lang basta katulong noon. Inilagaan niya ang among nagmay-ari ng hotel na to hanggang sa huling hininga. Sa lahat ng paninira, panlalait at pang-aapi, siya ay nanatiling tapat at marangal. At dahil doon, siya ang ginawang tagapagmana. Hindi siya alipin gaya ng iniisip ninyo, kundi isang reyna. Napatitig ang lahat kay Gani. Ang kanyang tinig ay puno ng damdamin, matatag at walang halong pangamba. Si Serena, bagaman sanay na itago ang kanyang emosyon, ay hindi naman napigilang maluha. Ramdam niya ang bigat ng mga salita ni Gani. Hindi lamang niya siya ipinagtanggol, ibinunyag nito ang katotohanan na matagal niya nang tinatago. Gani, mahina niyang sambit. Nanginginig ang tinig. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsimula ng magbulungan ng mga kaklase. Totoo kaya to? Paano nangyari?
Paano naging kanyang hotel? Si Madel hindi pa rin makapaniwala. Hindi. Imposible. Isa lang siyang katulong. Hindi siya pwedeng maging may-ari. Ngunit mabilis na sumagot ang manager. Kung hindi kayo naniniwala, nandito ang mga dokumento. Lahat nakapangalan sa kanya. Si Miss Serena de la Paz ang may-ari ng kumpanyang to. Muling natahimik ang lahat. Ang mga mata nila ay nakatuon kay Serena. Ngayon, hindi na bilang alipin, kundi bilang isang taong matagal na nilang hinamak. Ngunit higit pa pala ang narating. Humigpit palalo ang hawak ni Gani sa kamay niya. Tama ng pananahimik mo, Serena. Wala ka nang dapat ikahiya. Ito na ang oras mo. Sa unang pagkakataon ngayong gabi ngumiti si Serena. Hindi ngiting pilit, kundi ngiting puno ng dignidad at tapang. Alam niya ang susunod na mangyayari ay tuluyang magbabago ng lahat. Matapos ang pag-amin ng manager at ng kumpirmasyon ni Gani, tila ba natigilan ng buong ballroom. Ang mga kaklase na kanina lamang ay nagtatawanan, ngayon nakatunganga. Hindi makapaniwala sa katotohanang narinig nila. Si Serena, ang tinatawag nilang alipin, ay may-ari pala ng hotel na kanilang pinagtatawanan. Tahimik siyang tumayo. Kita sa bawat hakbang ang tikas at dignidad. Ang mga mata niya ay malamig ngunit puno ng ningning. Hindi na siya ang Serena na kanilang hinamak, kundi isang babaeng muling bumangon. Ngunit bago pa tuluyang tumahimik ang lahat, biglang nagsalita si Serena. Alam niya ba kung bakit pilit akong pinapahiya ni Madel ngayong gabi? Napatigil ang lahat. Si Madel biglang namutla. Ano na namang pinagsasasabi mo, Serena? Ngumiti si Serena, malamig. Simple lang, para malihis ang atensyon sa tunay niyang lihim. At saka siya nagbigay ng hudyat sa staff. Biglang umandar muli ang projector sa screen na kanina'y ginagamit para sa slideshow ng kanyang mga lumang litrato. Ngunit ngayon, ibang larawan na ang lumalabas. Isa-isang lumitaw mga pictures ni Madel. Magkahawa kamay, magkasama sa kotse. Magkadikit ang mga labi. Kasama ang asawa ni Feliza. Parang gumuho ang kisame ng ballroom sa mga sigaw. Diyos ko! Si Madel at asawa ni Feliza? Hindi totoo yan. Napatayo si Feliza. Nanlisik ang mga mata. Madel? Ano to? Ano tong pinapakita nila? Namumutla si Madel. Nanginginig, ngunit pilit na nagtatanggol. Fake yan. Montage lang yan. Huwag kayong naniniwala. Ngunit isa sa mga kaklase ang tumayo. Kinilates ang larawan. Hindi fake yan. Kilala ko ang lugar na yan. Isa yan sa resort sa Batangas. Madel, ikaw yan. Walang duda. Nagkagulo ang buong sirit. Ang mga kaklase na kanina'y nagtatawanan kay Serena, ngayon ay nagtuturo na at nagtatawanan kay Madel. Grabe, siya pala ang kabit. Kaya pala gigil na gigil siya kay Serena. Gusto niyang pagtakpan. Akala mo kung sino, pero siya palang pinakamalandi. Si Feliza hindi na nakapigil. Lumapit siya kay Madel at sinampal ito ng malakas. Walang hiya ka. Sa harap ko pa talaga. Nag-away ang dalawa sa harap ng lahat. May mga pumigil, may mga nakisigaw. Ang dating reunion na puno ng tawanan ay naging entablado ng iskandalo. Ngunit hindi lang si Madel ang may baho. Isang dokumento ng casino debts ang lumabas. Nakapangalan kay Feliza. May CCTV pa na kumukuha habang naglalaro siya sa VIP lounge. Aba, ikaw pala si Feliza. Bulong ng ilan. Akala mo malinis ka. Si Adrian. Sumunod naman lumabas sa screen ang official letter ng PRC. Notice of Revocation of Medical License. Kasabay nito ang audio recording ng pasyente na nagrereklamo ng malpractice. Namutla si Adrian. Halos sumubog sa kinauupuan. Setup to. Hindi to totoo. Sigaw niya ngunit walang naniwala. Ay kaapat si Carlo. Lumabas naman sa CCTV footage ang mismong ballroom. Si Carlo nakikipag-usap sa waiter para ipahiram ang necktie at jacket. At ang tunay na kaama, hindi may-ari ng hotel kundi isa lang ding empleyado.
Halakaka ng buong silid. So, ikaw palang pinakamalaking sinungaling. Sigaw ng isa. Ang ikalima ay si Clarice. Sunod na lumabas ang mga screenshots ng thesis na pinasa niya noong law school. Halos copy-paste mula sa ibang estudyante. May mga email na nagpapakita ng kanyang bayad sa isang ghostwriter. Plagiarist ka pala, sigaw ng ilan. Ika-anim si Rufy. Isang video scandal ang lumabas na matagal nang kinukuble ng kanyang pamilya gamit ang pera. Hindi ito pinakita ng buo pero sapat na para makilala siya. Namula si Rufy. Galit na galit pero wala siyang maisagot. Ikapito si Maripaz. Lumabas ang mga court documents. Petition for child custody ng kanyang dating asawa. Ang dahilan, iniwan daw ni Maripaz ang anak sa loob ng 3 taon para sumama sa ibang lalaki. Hindi lang pala simpleng single mom kundi may kaso pa. Bulong ng isa. Ang ikawalo ay si Agnes. At sa huli, lumabas ang balitang halos sa disbar siya dahil sa bribery noong bar exam. May testimonya at signed affidavits. Si Agnes tahimik lang, nakayuko. Parang tanggap niya nang lalabas din ang lahat. Matapos isa-isang ibulgar ang mga lihim, nagkakagulo ang buong silid. Nagsisigawan, nagtuturo-turo, nagsisisihan. Ang dating nagkakaisang barkada laban kay Celine, ngayon sila-sila na ang nag-aaway at nagtatawanan. Tumayo si Serena at kalmado pa rin. Hindi ko ginawa to para gantihan kayo. Ginawa ko ito para makita ninyo na walang saysay ang pagpapababa sa iba. Dahil sa huli, ang tunay na kalaban ninyo ay ang sarili ninyo. Sarili ninyong sekreto. Lumapit si Gani. Marahang hinakbayan si Serena. Sa kanyang mga mata, ramdam ang sobrang paghanga at pagmamahal. At habang nagsisigawan ang lahat, ang magkasama nilang larawan, isang babae na minsang tinawag na alipin at isang lalaking laging handang sumalo, ang tunay na kwento ng tagumpay at pagmamahal na nananaig. Sa wakas, nagwagi ang pusong dati alipin, hindi lang dahil sa yaman, kundi dahil pinili niyang maging matatag, marangal, at ngayon tunay ng malaya. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.